Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 1. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagsasabi ng mga gawain na nagpapakita ng pakikiisa ng pamilya sa pamayanan. At natutukoy na ang pakikiisa ng pamilya sa pamayanan ay bahagi ng tungkulin nitong panatilihin ang kaayusan ng bayan bilang tanda ng pagiging mapanagutan. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang gawain natin ay pinamagatang palakpak at padyak. Mga panuto, una, manatiling nakaupo sa inyong kinalalagyan. Pangalawa, may mga babasahin akong sitwasyon na may kinalaman sa pagiging palakaibigan. Pangatlo, isagawa ang mahusay clap kung sa tingin ninyo ay nagpapakita ito ng pagiging palakaibigan. Pang-apat, tatlong padyak naman gamit ang inyong mga paa kung sa tingin ninyo ay hindi ito nagpapakita ng pagiging palakaibigan. Ilan lamang ito sa mga kilos o gawin na ating pangtatalakayin sa susunod na araw na may kinalaman sa pagiging palakaibigan. Atin pang isa-isahin at uunawain ang iba't ibang mga kasanayan na huhubog sa ating pagiging palakaibigan. Sa mga ating binasang sitwasyon, mayroon na ba kayong isinagawa sa mga ito? Basahin ang salitang nakapaskil sa PowerPoint at sagutin ang tanong. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa PowerPoint? Ang pagdiriwang ay isang okasyon kung saan nagsasama-sama ang mga tao upang magsaya, magpasalamat o gunitain ang isang mahalagang araw tulad na lamang ng kaarawan, pista, panrelihiyong aktibidad at iba pa. Ang kaibigan ay taong pinagkakatiwalaan, maaasahan at kasundo ng ugali. Ang pakikiisa sa mga pagdiriwang sa tahanan, paaralan at pamayanan ay nakapagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Nagiging posible ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pagdaraos ng okasyon, kabilang na rin ang pakikisangkot sa mga paghahanda o gawain para sa pagdiriwang. Ang pagiging palakaibigan ay nakapagpapalalim ng pagkikipagkapwa. Ngayon mga bata, ating talakayin ang mga pagdiriwang sa pamayanan na nakapagpapabuti sa pakikipagkapwa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Iba't ibang pagdiriwang sa bayan ng Masagana. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ang pista ni San Isidro Labrador. Nagbibigay ng buhay at sigla ang makukulay na mga banderitas. Mayroon ding samut-saring tugtugan sa barangay. Ang iyong mga kaibigang Muslim naman ay nag-aayuno tuwing Ramadan. Ito ang kanilang ginagawa sa halip na magarbong handaan. Foundation Day ng inyong pamayanan. Kaya't parada, palaro at ingay ng kasiyahan ang inyong natutunghayan. Lahat ay masagana at may kaligayahang baon sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi lang Pasko at bagong taon ang inaabangan ng pamayanan. Ang araw ng kalayaan at buwan ng wika ay lagi ring pinaghahandaan. Hindi sa walang pasok at hindi lang sa mga handaan ang kaligayahan. Sa pagbubuklod at pagtutulungan, lumalalim ang pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan. At diyan nagwawakas. Tayo ngayon ay magbabahaginan tungkol sa ating mga salitang binigyan ng kahulugan kanina at ang ugnayan nito. Mga panuto, paupuin ang mga mag-aaral ng nakabilog.
Kung marami ang mga mag-aaral at hindi magkakasya sa iisang bilog, maaaring magkaroon ng inner at outer na bilog. Una, itaas ang kamay kung mayroong tanong o tugon sa tanong. Pangalawa, ang pakikipagpalitan ng ideya ay sa pamamaraang nagpapakita ng paggalang at nagpapakita ng pagkikiisa sa talakayan. Pangatlo, kumokontra sa ideya ng kamag-aral. Magalang na ipakita ang hindi pagsang-ayon at ilahad ang dahilan. Pang-apat, tayo ay makikipagtalastasan, hindi makikipagsiraan. Mga bata, ano nga ulit ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita? Ano-ano ang mga pagdiriwang na inyong matutukoy mula sa maikling sanaysay na ating binasa? At paano nahuhubog ang pagiging palakaibigan sa mga pagdiriwang sa pamayanan? Sa sagutang papel, gumuhit ng munting torotot kung ang pangungusap ay nagsasaad ng isang pagdiriwang sa pamayanan. Kung hindi naman, gumuhit ng puso. Ang paghubog ng pagiging palakaibigan ay nagsisimula sa pagpili ng bawat isa na makisama at makilahok sa mga gawain mula sa tahanan hanggang sa pamayanan. Una, ano-ano ang mga pagdiriwang na ating natutuhan ngayong araw? Pangalawa, alin sa mga ito ang inyo nang isinagawa? Pangatlo, ano ang naidudulot ng pagdalo o pagdaraos ng mga pagdiriwang sa pamayanan? Sa sagutang papel, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tumutukoy ng isang pagdiriwang na pampamayanan na nagpapabuti ng pagiging palakaibigan. Mali naman kung hindi. Maghanap ng 3 larawan mula sa lumang dyaryo o magazine na nagpapakita ng mga kilos na may kinalaman sa pakikiisa sa mga gawain ng pamilya. Maaaring dagdagan ng disenyo para magamit at may pa-scale sa bulletin board bilang paalala sa pagsasagawa ng kabutihan. Day 2. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang mga pagdiriwang sa pamayanan na nagpapabuti ng pakikipagkapwa at naiuugnay na ang pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan ay nagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga pagdiriwang na inyong nakikita sa larawan? Pangalawa, mayroon pa ba kayong alam na iba pang mga pagdiriwang? Ano ang mga ito? Pangatlo, tuwing may pagdiriwang, ano ang inyong nararamdaman? Pang-apat, ano ang inyong mga ginagawa tuwing may pagdiriwang na pinaghahandaan? Ang pakikipagkapwa ay ang pagpapakita at paggawa ng kabutihan at malasakit sa ibang tao. Ang pakikiisa naman ay ang pagsama at pakikilahok sa mga gawaing hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba.
Sa ating pakikiisa, binubuksan natin ang ating mga sarili na tayo'y handang makibahagi, tumulong at makisaya kasama ang ibang tao. Bagamat sa ilang pagkakataon ay hindi pa malalim ang pinagsamahan ng iba't ibang tao, mas napalalim ito sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na siyang lunsaran ng samahan at kasiyahan. Ngayon ay ating talakayin ang mga pagdiriwang sa pamayanan na nakapagpapabuti sa pakikipagkapwa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang pista sa Barangay Masayahin. Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang sa Barangay Masayahin ang kanilang pista. Ang mga kalsada sa pamayanan ay pinalamutian ng mga banderitas na may samot-saring kulay. Sa pagdalo sa programa ng barangay, ang mga pamilya ay nagsasama-sama. Habang kayo ay naglalakad pa uwi ng bahay mula sa kapilya, marami kayong napansin. Natanaw ninyo si Mang Jose, may hinahatak na mabigat na kariton. Siya ay tinulungan ng iyong tatay na kanyang kababata. Si Mina ay nakasalubong ninyo sa inyong paglalakad. Siya ay dating kaklase ng iyong nakatatandang kapatid. Bagamat napadaan lamang siya sa inyong barangay, siya ay inanyayahan ninyong makisalo sa inyong munting handa sa tahanan. Pagkarating ninyo sa inyong tahanan, sinalubong ninyo ang inyong mga kaibigan na mula sa karatig barangay at bayan. Sila ay may dala ring mga prutas, candy at iba pang pandagdag sa handaan. Naging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang dahil sa pakikiisa at pagtutulungan ng lahat. Iyong napagtanto ang kaligayahan ay hindi makukuha sa pagkain o sa mga palaro lamang. Ang kaligayahan ay nasa pagsasalo-salo kasama ang ibang mga tao. Ito ang totoong diwa ng pagdiriwang. Nagpapalalim ng pagkikipagkaibigan. Tayo ay magkakaroon ng pagbabahaginan tungkol sa binasang maikling sanaysay. Sa ating pagbabahaginan ay ating palalawakin ang pag-unawa sa ating pakikisa, hindi lang sa pagdiriwang ng pamilya kundi hanggang sa mga pagdiriwang ng ating pamayanan. Mga panuto, tanungin ang mga bata kung may mga katanungan silang nabuo mula sa kanilang pagbabasa. Kung may tanong, ipasulat sa pisara ang tanong na naisip ng mag-aaral. Kung hindi tanong, maaari ding magsulat sa pisara ang mga mag-aaral na may kaisipan o kabatiran na nais ipahayag tungkol sa maikling sanaysay na binasa. Maaaring mga naaalalang pagdiriwang na kanilang nilahukan o kaya naman ay mga aral na kanilang napulot mula sa kanilang pagbabasa. Matapos ang pagsusulat, pagsamasamahin ang mga tanong at ideyang magkakaugnay. Kung magkakalayo at magkakaiba ang mabubuong mga kategorya o pagpapangkat ng mga tanong o kaisipan, maaaring pagbotohan ng mga mag-aaral kung alin ang nais nilang unahin na sagutin. Kung wala namang mabubuong mga tanong o kaisipan, maaaring gamitin ng mga guro ang mga sumusunod na gabay. Una, ano-ano ang mga pagdiriwang na dinadaos sa Barangay Masayahin? Pangalawa, ano-ano ang mga gawain o kilos mula sa maikling sanaysay ang nagpapakita ng pakikiisa? Pangatlo, bakit kailangan ng pakikisa sa pagdaos ng mga pagdiriwang? At pang-apat, paano nakatutulong ang mga pagdiriwang sa pamayanan sa pagpapabuti ng pakikipagkapwa at ng pagiging palakaibigan? Isulat sa magkabilang bahagi ng pisara ang mga pahayag na kanilang pipilahan. Mga panuto, lahat ng mag-aaral ay tatayo sa likod ng silid-aralan. Itatabi pansamantala ang mga upuan o lamesa upang may espasyo na ating pipilahan. May mga babasahin akong mga pahayag tungkol sa ating pakikiisa sa iba't ibang mga gawain upang mapagtibay ang ating pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Piliin lamang kung ang pahayag na aking babasahin ay iyon na itong isinagawa o kung ito ay sisikapin mong matutunan upang maisakilos.
Hindi gragraduhan ang inyong pagpili at pagpila kaya't inaasahan ang bawat isa na igalang ang pipilahan ng bawat isa. Mga bata, ano-ano ang mga pagdiriwang na inyo nang dinaluhan o idinaos? Paano nakatulong sa paghubog ng pagiging palakaibigan ang inyong pagdalo sa o pagdaos ng pagdiriwang? Sa puntong ito, naiisa-isa at napag-uugnay na ang kahalagahan ng ating pakikiisa sa mga pagdiriwang ng pamayanan ay nakatutulong sa pagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Sa sagutang papel, gumuhit ng puso sapat lang kung ang nakasaad ay karapat-dapat na isa puso para sa pagpapatibay ng pagiging palakaibigan. Durog na puso naman kung hindi ito nakatutulong sa pagpapabuti ng ating pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Sa isang malinis na papel, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng isang pagdiriwang sa pamayanan na may pakikiisa, pagtutulungan at matatag na samahan. Day 3. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagpabahagi ng karanasan ng pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan upang mapabuti ang ugnayan ng mamamayan. At nakapaglalahad na ang pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan ay nagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Sa sagutang papel, kompletuhin ang mga sumusunod na salita na may kinalaman sa pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Lahat ba ng mga ito ay kaya nyo nang maisagawa o maisakilos? Noong mga nagdaang araw, ating binigyan kahulugan ang mga sumusunod na salita. Ngayon naman ay ating bibigyan ng kahulugan ang mga salitang kinompleto natin kanina sa pamamagitan ng ikalawang gawain. Sa sagutang papel, isulat ang titik ng tamang sagot na naglalaman ng akmang kahulugan ng mga salitang kinompleto. Ating talakayin ang mga pagdiriwang sa pamayanan na nakapagpapabuti sa pakikipagkapwa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Mula sa tahanan tungo sa pamayanan. Ako si Danny. Nais kong magkwento tungkol sa pista sa aming barangay. Maaga pa lamang ay gising na ang aking mga kapatid at magulang. Inimbitahan ang aming pamilya na dumalo at magtanghal sa isang paligsahan. Ako ang alay upang magtanghal at kumanta.
Agad kaming tumungo sa plaza kung saan itadaos ang paligsahan. Inagahan namin ang pagpunta upang mag-ensayo at tumulong sa paghahanda ng entablado. Habang nag-e-ensayo, nakaramdam ng gutom ang isang kalahok sa palatuntunan. Naku, nakalimutan niya ang kanyang baon. Lumapit ako sa aking magulang upang magpaalam. Nagpaalam ako kung pwedeng ibahagi namin ang sobra sa pagkain na aming dinala. Agad ko itong inabot sa aking kapwa kalahok. Ngiti, galak at pasasalamat ang aming natanggap sa pagbahagi ng pagkain. Natapos ang paliksahang dala ko ang unang gantimpala. Pagkatapos ng parangal, nilapitan ko ang isang batang umiiyak dahil sa kanyang pagkatalo. Nadama ko na rin ang kaparehas na lungkot bago pa man ako makarating sa pagkapanalo. Kung kaya't nagbahagi ako ng aking mga karanasan. Nagbigay rin ako ng mga mungkahi sa pag-ensayo para sa mga susunod na pagkakataon. Lagi-laging marami ang bitbit na ligaya at aral ng mga paligsahan, hindi lang sa tahanan at paaralan. Marami at dama rin ito sa pamayanan. Ang pagdiriwang ay hindi lang para sa pagbubunyi at pag-alala. Ang pagdiriwang ay pagkakataon din upang maging mabuting tao at maging mabuting kaibigan. Kahapon ay sinuri natin ang ating pag-unawa ng mga pagdiriwang sa pamayanan na nagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Nakita natin na ang pagdiriwang ay nagiging lunsaran o pagkakataon upang makiisa at makisama sa iba't ibang mga gawain ng kahit anumang pagdiriwang. Ngayong araw, pagtutuunan natin ng pansin ang pagbabahagi rin ng ating mga karanasan. Maisasagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtalakay at pagninilay-nilay tungkol sa maikling sanaysay na ating binasa. Narito ang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang ating binasang maikling sanaysay? Ano-ano ang mga gawain o kasanayan na nagpapakita ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan? Tulad ni Danny, ano-ano ang mga pagdiriwang na inyong idinaos o dinaluhan? Ano-ano ang inyong ginawa sa pagdiriwang? Ano ang iyong naramdaman nang iyong natupad ang mga tungkulin at gawain para sa pagdiriwang? At bakit mahalaga ang mga pagdiriwang sa pamayanan? Ating pagyabungin ang ating mga natutuhan sa pamamagitan ng pagsusulat ng ating mga karanasan. Ang ating dapat na maisulat ay mga pagkakataon kung saan natin na ipamalas o naisagawa ang kilos na nagpapakita ng pakikipagkapwa o pagiging palakaibigan sa mga pagdiriwang na ating idinaos o dinaluhan. Mga panuto, bibigyan ko ang bawat mag-aaral ng isang piraso ng maliit na papel. Isulat sa piraso ng papel ang mga sumusunod. Pagkatapos ng pagsusulat, huwag kalimutan na ilagay ang inyong pangalan sa piraso ng papel. Itiklop ito ng 2 beses at ilagay sa ating sisidlan ng pagiging palakaibigan. Atin itong pangangalagaan bilang mga paalala sa atin tungkol sa ating naging mga karanasan sa pagdaos at pagdalo sa mga pagdiriwang. Sa puntong ito'y, nakatutukoy tayo'y nakapagbahagi ng ating mga karanasan sa pagdiriwang sa pamayanan. Nakapaglahad rin tayo ng mga pagkakataong nagpapabuti sa ating pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Bigyan natin ng mahusay clap ang bawat isa. 1, 2, 3, mahusay! Ngayon naman ay bubunot tayo ng 10 piraso ng papel mula sa ating sisidlan ng pagiging palakaibigan. Kung ang kilos o gawain na aking babasahin ay inyo nang isinagawa, gawin ang mahusay clap. Handa na ba ang lahat?
Hanapin ang akmang salita na tugma sa karanasang nakasaad sa bilang. Isulat ang titik ng napiling sagot sa bawat bilang sa inyong sagutang papel. Sa isang malinis na papel o bond paper, gumawa ng slogan na naglalaman ng isang kasabihan o mga kataga na nagpapaalala ng pagpapabuti ng pagiging palakaibigan sa pamamagitan ng pagdiriwang sa pamayanan. Gumuhit o maglagay ng akmang disenyo para rito. Day 4. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging palakaibigan sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan. At napatutunayan na ang pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan ay nagpapabuti ng pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Sa pagkakataong ito, ating ipakikita at patutunayan na nakasentro sa pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan ang pagpapabuti ng ating pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Maisa sa katuparan natin ito kung tayo mismo ay handang makisama, makilahok, makiramay, makisangkot, makisalamuha at makipagtulungan sa ating pamilya, paaralan at komunidad o pamayanan. Ano-ano ang mga gawain ng inyong pamilya na inyo nang naisagawa sa pagpapanatili ng kaayusan ng pamayanan? Paano nito sinasalamin ang pagiging mapanagutan? Ating talakayin ang mga pagdiriwang sa pamayanan na nakapagpapabuti sa pakikipagkapwa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pamamaraan na nagpapakita ng ating pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan. Ating ipagpapatuloy ang pagbunot mula sa ating sisidlan ng pagiging palakaibigan. Gagawin natin ang mahusay clap kung sa tingin ninyong lahat na ang nakasulat na gawain ay karapat-dapat na tularan. Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Ang klase ay hahatiin sa 4 o 5 pangkat. Ang bawat pangkat ay pag-uusapan at sasagutin ang mga sumusunod. Matapos ang pangkatang pagbabahaginan, magkakaroon tayo ng pangkalahatang paglalagom. Magkakaroon ng 2 hanggang 3 kinatawan ang bawat grupo para ibahagi ang mga ideya na kanilang napag-usapan. Sa bawat pagtatapos ng pagbabahagi ng mga kinatawan, bigyan natin ng mahusay clap. Sa puntong ito, maraming gawain na ang ating natutukoy na naglilinang ng ating pagiging palakaibigan. Sa inyong pagbabahaginan, inyong napagtanto at naunawaan na ang lahat ng ito ay nagpapabuti at nagpapalalim ng ating pakikipagkapwa at pagiging palakaibigan. Ngayon mga bata, bakit mahalaga ang pakikiisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan? Sa paglalahat, pagbuod, paglalagom at pagtataya, ipagawa ang mga gawain sa mga sumusunod na bahagi. Sa sagutang papel, isulat ang titik ng tamang sagot.
Gumawa ng isang collage ng iba't ibang mga larawang nagpapakita ng pakikisa sa mga pagdiriwang sa pamayanan. Ang mga larawan ay maaaring mula sa mga lumang dyaryo o magazine o mga aktwal na larawang nagpapakita ng pakikiisa sa mga pagdiriwang ng pamayanan. Day 5. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang performance task sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!